Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ngayon ng update sa nangyayari na prayer rally sa Liwasang Bonifacio na kung saan nagsalita si Cesar Montano, yung gumanap na President Marcos Sr. sa Made in Malacanang. Nako, buong tapang na nanindigan si Cesar Montano para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay. So, mayroon siyang short mensahe dito, iparinig ko. Kailang gusto ko manang gumawa ng correction tungkol kay Chief Justice Alexander Gismondo na naka-schedule sanang papuntang Netherlands. Kompleto na, mayroon ng special order designating Justice Lonen as acting Chief Justice. Kasi official travel yung kay Chief Justice Gismondo. Kailang ito, he decided not to go to the Netherlands. He remained in the country kasi nga itong mga nangyayari ngayon. Kaya yun po ang correction. Merong pahayag ang Supreme Court spokesperson, si Atty. Teng. So yun po, hindi siya natuloy. Ito na, Cesar Montano, pakinggan natin ang kanyang talumpati. Yan na. Cesar Montano yan, hindi lang na-close up. Masyado na pong mababaw ang tingin sa atin. Ang katotohanan at katuwiran ay tinatapakan. Hindi tayo pwede magpapilagay dito. Hindi natin isarado ang ating mga... Hindi. Post ito ni Joey Di Bebre. Sayang, hindi na i-close up at hindi nakuha yung buong statement niya. Ulitin natin. Ito na po yung panahon na nayuyurakan na ang ating karapatan. Nayuyurakan. Masyado na pong mababaw ang tingin sa atin. Ang katotohanan at katuwiran ay tinatapakan. Hindi na tayo pwede magpapilagay dito. Hindi natin pwede isarado ang ating mga... Okay. Maraming speakers sa Liwasang Bonifacio. Multisectoral, may mga religious. Ito na nga sa entertainment, si Cesar Montano. Ito, pakinggan natin yung iba pang nagsasalita. Ng petition for certiorari po para kay Senator Bato. Bumalik kami Atty. noong Torion. March 10, kasama kami ni Kuya Ipe. Habang nasa airport kami ni Kuya Ipe, may tumawag po sa akin. Ang request po ay baka pwede isama na si Presidente Rodrigo Duterte. Gabi na yun, towards 10 o'clock to 11 o'clock. So we had to revise our petition para nung 11 kasama na po si Presidente Rodrigo Duterte. Ang nangyari po, kasama ko ni Attorney Martin Delgra, pagpasok po sa airport, ang problema, hindi kami pinapapasok. Nagkagulo, nagkahiwalay kami ni Attorney Martin Delgra, nakapasok siya doon sa Villamor Air Base, ako, si Attorney Vic Rodriguez at si Kuya Ipe, hindi nakapasok. So ang aming ginawa, nag-finalize kami ng petition, nakaabot po, maski hindi pinapapasok yung notaryo publiko, nakita po ninyo yun. Nakipag-away pa si Ma'am Hanilet, nakipagrason pa at si Kuya Ipe para lang makapasok yung notaryo publiko because in law, the notary public has to ascertain whether or not the document that is to be signed is really signed by the afaya. So kailangan namin pumasok, hindi kami pinapasok. Kaya po medyo na late po tayo pero naka-file tayo by 4 o'clock in the afternoon. Ano pong ibig sabihin nito? So by 4 o'clock in the afternoon, ang Supreme Court po nagkaroon na ng jurisdiction ng kaso. So therefore, dapat sana yung ating kaibigan, ating siguro ayaw ninyo sa kanya, si General Torre, dapat
sana under notice na siya na ang Korte Suprema ay hawak na po ang kaso. So, ang nangyari, minadali, even if na-explain natin doon that under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, no, wala na pong jurisdiction ang ICC po dito. You know why? Because as early as March 17 of 2019, effective na po ang paghiwalay natin sa ICC. So, ibig sabihin nito, dapat under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, the only exception is when the matter is under consideration by the ICC. And then, ang kanilang argumento is, meron ng preliminary examination yung Office of the Prosecutor in 2018. So therefore, according to them, this is already under consideration by the ICC. I say that that is legally wrong. Why? Because if you read Article 15 of the Rome Statute, there are ways by which informations can be given to the Office of the Prosecutor. Maski si Tam, Dick, or Harry, pwede magpadala ng sulat doon sa Office of the Prosecutor and he will execute, he will initiate a preliminary examination. This does not bind the ICC. Why? Because the ICC can only be bound if the pre-trial chamber will order an investigation to look into the war on drugs here in our country. And when did the ICC do that? September of 2021. 2 years after we are already out of the ICC. Kaya nga, simple po yan masyado. Hindi ko maintindihan, ating mga experts dito sa ating bansa ay iba po ang sinasabi. Kung sasabihin nila na meron ng jurisdiction ng ICC, kung magpadala pala ako ng sulat o yung kaibigan natin doon sa Office of the Prosecutor, mag-initiate, maski sino, na preliminary examination, under consideration na ng ICC, maling-mali po yun. Why? Because we have other avenues. We are a sovereign country. We are an independent country. The judiciary is effective and under the principle Correct. of complementarity. Therefore, the ICC should only act as a court of last resort. We are able, we are willing, we have the Supreme. Yan po ang totoong totoo. Functioning ang ating justice system at walang kinalaman ang ICC sa atin. So salamat, Atty. Torion. Salamat kay Cesar Montano na naninindigan para kay PRRD. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging pagsubaybay sa ating channel na nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig dahil ang income sa channel na ito, tinutulong natin sa tribo na mimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang tagaan mo og yero og ilan ang tangtangon tong mga bato nagibutang lang sa ilang atop kay ilan na ning kuhaon ang silupin kay pulian na nila og sin ug mga dagko kay nga bato ang gibutang lang in town silang atop nga silupin. Hari, kung tayo maapas. Ay, mali. Ay, tadi ni. Oh, babak juga. Pak, aku minta inpuan ni. Siya, ikut. Pwede yung atas mo. Tindoan sa bun. Oo. Ug karon magatop na gid sila si ate ug si kuya. Karon ate, kuya, unsa inyong ika-istorya nga karon bago naman ang inyong atop? Unsa ang inyong ika-sulti? Unang-una, salamat yun sa Ginoo sa
sa gatanaw sa video. Ug salamat gid sa sa nga nakaatop na mig bag-o nga dili na mi ulanan. Oo. Salamat gid sa nagtan-aw video sa amo. Mm. Daghan pa na naot nga daghan pa ang inyong matabangan nga sama namo nga pobre. Oo. Karon naka-atop na gid mi og senior. Oo. Na nga among atop. Okay. Oo. Di na mi ulanan. Di na mo Salamat ulanan. kayo. Oo. Salamat pod kaayo. Daghang salamat. Ay, Oo, salamat so gid sa karon Ginoo. bag-o na gid kaayo. Ang among atop dili Oo. na mi ulanan. Oo. So karon grabing kalipay ni ate ug ni kuya nga. Salamat daw sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa video sa panalangin nga ilang nadawat pinaagi sa naghatag niini ug salamat ug God bless.